Shearline, mas bumaba na ngayon sa may Eastern Visayas. Epekto pa rin ng salubungan ng mahinang northeast monsoon na nag-accumulate ngayon sa buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. At inasahan na sasalubong pa rin ng tuloy-tuloy sa ating easterlies na nagbubunsod ng pagmumuo ng shearline dito sa may bandang Eastern Samar Region extending. Kaya asahan ng Southern Luzon at ilang bahagi ng silangang bahagi ng Visayas at Bicol Region ay magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Lagang bahagi na silangan ng Luzon magiging gloomy pa rin at maulap at epekto pa rin ng ating mahinang northeast monsoon na magbubunsod ng posibleng mga ilang diesel rains nitong maghapon. Pero potential ng mga heavy rains, moderate to heavy rains, mas mararanasan sa silangang bahagi ng Visayas, lalo na sa may Samar Region. Pero nalalabing ng North-Western Luzon hanggang Zambales at Mindanao area, magiging tatamtaman pa rin at magiging mas maalinsangan ang panahon ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 5, 2024. Ang oras sa ating voice from ngayong umaga ay alas 10:16 na ng umaga. Well, may accumulated pa rin ng water vapor sa silangang bahagi pa rin ng Luzon, dyan sa bahagi pa rin ng bandang Polillo Island at halos buong Quezon Province pa rin. At kung titingnan natin ang typical na mas mataas ang accumulated ng water vapor ng mga inaasahan ding mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Bicol Region at makikita natin sa ating infrared Doppler imagery ay nakikitang may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na medyo umiiral dyan sa bahagi ng Dayat Camarines Norte, Labo, Naga, ilang bahagi ng Karamuan at posibleng sa may bandang Catanduanes na rin, extending dyan sa may bandang Eastern Samar Region. At probably mga ilang moderate and heavy rain showers ang nararanasan ngayon dyan sa may eastern part ng Bicol Region at ilang bahagi ng Northern Samar mula sa San Jose hanggang San Policarpo Dolores at ilang bahagi ng isla ng Biliran Island at Masbate. Ingat po sa potensyal na pagbaha at wag naman sana mangyari ang pagbubuo ng lupa dahil sa mga umiiral ngayon na moderate and some heavy rain showers. Ganon din sa bahagi pa rin ng bandang Quezon Province, pataas ang kasiguran aurora dyan sa may silangan pa rin ng Northern Luzon ay dahil pa rin sa patuloy na umiiral at umuusbong natin na amihan at the same time ay bahagya itong bumababa dyan sa may bandang Eastern Visayas area. Yung shearline na namamagitan ngayon mula sa easterlies at northeast monsoon. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro at mostly cloudy dito sa amin sa Caloocan. So, naasahan sa buong Metro Manila at makikita naman sa ating live CCTV snapshot ang medyo mostly cloudy at gloomy ang umiiral. Pero mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Naka-forecast pa rin na nanatili dito sa Metro Manila anumang oras ngayong araw. Dahil makikita natin sa 3-day forecast natin, sa forecast storm prediction, ay mataas daw ang tsansa ng pag-ulan at partially cloudy ngayong maghapon o ngayong weekend. So, magdala na lang o maghanda ng pananggalang sa ulan. Bukod sa tinding sikat ng araw sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa kalurang bahagi ng Hilagang Luzon, dahil nanatili pa rin tuyot sa kanila silang bahagi ng kaluran ng Visayas, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Sa lawas temperature na natala na weather station kaninang 5:29 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Pero kahapon ay nakapagtala kami ng malisangang temperatura na umabot ng halos 33 degrees o to be exact of 32.9 degrees Celsius kahapon ito ng umaga, 11:21 AM. At dahil dyan ay bahagya ring mataas ang ating heat index na umabot ng 41.5 degrees Celsius kahapon ito mga folks na nasa 41.5 degrees Celsius. Kaya kung titingnan natin at ipagtatabi sa mga weather stations si Pag-asa, kahapon, nangunguna po ang bahagi ng Puerto Princesa dyan sa Palawan at sa may Tacloban, Leyte na parehong nasa 42 degrees Celsius na pinakamataas na init mandama simula kahapon ng December 4, 2024. So, ibig sabihin ay nangunguna sa kanila at pumapangalawa halos sa amin sa Caloocan na nasa 41.5 degrees Celsius
ang ating heat index. Sa ating page 16 din past 24 hours naman ay balik na naman sa bahagi ng Mindoro o Occidental rather, na may pinakamataas sa San Jose na nasa 34.5 degrees Celsius ang maalinsangang temperatura sa kanila dyan. Expected na natin yan dahil nga po sa mas mataas po tumataas na po ang dry spell sa kanluran bahagi ng Luzon area. Take note yan. Sa pinamababa naman ay mas dama ang ating amihan dyan sa Baguio City na bumaba ng temperatura sa kanila na pinaka malamig na 15 degrees Celsius dyan sa Baguio City. So, medyo nakakanginig na ang sobrang lamig dyan at siguradong mag-jacket na naman ang ating mga kababayan dyan sa Baguio City despite na mas malaki na ang population level dyan. At sa Inula naman, ng Katarman naman, sa may bahagi ng Samar naman ay umabot ng 80 mm ang total rainfall sa kanila. At dyan naman sa halos sa silangan bahagi pa rin ng ating bansa na mas makakaranas natural ng mga pag-uulan, mga gantong buwan, mga folks. At dahil nanatiling nasa moderate anomaly ang thermal status ni Taal Volcano, silipin naman natin yung bago nating na-fix na webpage. Ginawa natin ng paraan at makikita natin yung latest na status ni Taal Volcano. Silipin muna natin mula sa report ni PBOX kung ano ay yung magiging status nila. Underloading pa po. Itong problema kay Pag-asa at PBOX, masyadong mabigat yung kanilang webpage. Kaya masyadong malaki yung catching ng kanilang webpage. Matagal mag-load. Yan, halos matagal siyang mag-load. At kung titingnan natin sa latest report ngayong araw, January 5, ay walang naitalang volcanic earthquakes si Taal so far. At yung SO2 emission naman, ang malakas na pagbuga na umabot ng 12,685 tons a day, yung dami ng ibinuga ngayon ni Taal Volcano kahapon ito ng January 2024. Mukhang mas updated na po si PBOX ha. Mukhang naririnig na ngayon ng ating hinainga. So, maganda po yan. Sana sa lahat ng mga bulkan sa bansa dahil ang bulusan ay nagiging agresibo na rin po. At nasa alert level 1 na rin po yun. So, sana ay tuloy-tuloy o halos real-time updates po ang ating mga report, lalo na sa behavior ng ating bulkan. Dahil anytime po kasi pwedeng bigla ang magbago yan at magkakaroon ng anomaly. So, sana ay ganun po tayo, maging kay Bulusan at Canlaon, kung sisilipin natin. Dahil maging kay Bulusan ay aggressive na rin siya. Although nasa alert level 1 ito, nakakapagtala na ito ng 15 volcanic quakes. Pero mababa o mahina lamang ang pagbuga ng SO2 emission niya, nasa 102 tons a day lamang. Ang huling record nito, December 1 pa pala ito. So, very late o very inaccurate na po yung report na ito. So, huling naitala nila, December 1 pa. Ano ba nangyayari dyan sa ating mga tauhan, dyan sa bahagi ng Bulkang Bulusan, sa Bicol Region? Galaw-galaw naman po mga folks. So, balik tayo. Despite na walang active na report itong si Bulusan, yung mga tao sana dyan, ni PBOX, galaw-galaw po. Ay so far ay mataas po yung SO2 emission ni Bulkang Taal mga folks. So, yung thermal anomaly niya, gamit ang ating MODIS ay nasa 12 megawatts naman siya. At kitang-kita pa rin yung magmatic intrusion sa pinakabungangan nito mga folks. So, tingin-tingin na lamang at obserbahan na ating mga kabatang despite na wala namang masyadong anomaly o mataas na anomaly sa kanyang thermal imagery na gamit ang ating satellite imagery. So far, ang confidence niya mapakababa. So, walang masyadong gaanong nakikitaan na anomaly yung satellite ng MODIS care of Miroba. Kung titingnan natin naman sa live CCTV snapshots, dyan sa Batangas, makikitaan natin na halos medyo gloomy rin ang area ng dyan sa parte ng Batangas. At yung sa paligid ni Taal Volcano, makikita natin ang kumpul-kumpul na kaulapan at nakikitaan natin na malakas po ang ibinubugang SO2 o asupre nitong si Bulkang Taal. So, manalalaman po natin, despite na wala daw na i-record si PBOX na mga pagyanig, yung pagbubuga niya ng usok, bantay na lamang natin, lalo na't napakalaki ng ibinubuga niya ngayon since kahapon. Sa ating outside humidity,
nasa bahagya pa rin ang mataas na humidity na 70% at bumababa ito ng 3% since last hour. Nanatiling mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,014 hectopascals mga folks. So take note yan, steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, manatiling low tide po ang ating maghapon. 7 hours pa po to maximum high tide. So layo-layo muna sa mga lalayag ngayong araw dyan sa may pangpang ng Manila Bay. Dyan muna kayo sa may bandang Bataan o sa may bandang West Philippine Sea na po. Ingat na lamang po dahil inaasahan po ang malakas ang alon pa rin at bugso ng hangin o gale force dahil pa rin sa ating amihan. Normal ang ating air quality, so okay naman po dyan. Wala tayong magiging komento. Good air quality po tayo. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:22 a.m. at inasang lulubog ito mamayang hapon at 5:39 p.m. Ang pagsinag naman ng buwan o pag-moonrise, mamayang madaling araw na po ito. Mga 1:09 a.m. na po ng madaling araw ito mag-moonrise. At waning crescent at 40% illuminated na po. At lulubog naman ito kinabukasan na po ng mga tanghaling tapat at 12:20 p.m. naman kinabukasan na po yan ng tanghali. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, mula ngayong Friday at Saturday, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Mataas ang chance daw na pag-ulan ha. Typically, mga drizzle light rains ito na nasa 100% chance ng pag-ulan. Dala na lamang ng payong mga folks just in case. Pero bukas daw magiging cloudy ang ating hapon, pero sa umaga magiging partially cloudy at maliwalas o medyo clear daw ang forecast bukas ng Sabado. Highest and lowest temperature expected in 2 days, maglalaro po sa 30 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Pwede ako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery at makikita natin ang halos buong Southern Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas ang nag-accumulate ngayon. Yung extending na ito ng shear line na namamagitan dito, ayan, mas bumaba na nga po ang shear line sa may Eastern Visayas at nag-extend na ngayon ito sa may bandang dagat Pasipiko. At dyan sa pagitan na yan, ang buong Southern Luzon area, kabilang na ang Bicol Region at ilang parte ng Occidental Mindoro ay makakaranas ng mas maulap na himpapawin, medyo gloomy po at hindi rin inaasahan ng mga ilang light to moderate showers. Pero expected din ang mga ilang moderate and heavy rain showers pagitan na yan ng Sorsogon at Northern Samar at halos buong bahagi ng Katarman Northern Samar hanggang sa portions ng Leyte ay makakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain showers. So ingat po sa mga potential na pagbaha mga folks at inaasahan natin magiging dynamic din ito habang naririyan po ang portion ng shear line mga folks. Epekto pa rin ang daloy ng ating northeasterlies o yung ating northeast monsoon na nagsuswaying ngayon sa may bahagi na ito ng Eastern Luzon hanggang Bicol Region na ngayon. So halos bumaba po na masyado ang daloy ng ating medyo manipis na northeast monsoon na nagpapalamig ngayon sa bahagi ng buong Northern Luzon. Maliban na lamang sa may bahagi pa rin ng kanlurang bahagi ng Luzon mula Ilocos Norte hanggang dyan sa may Central Luzon at Zambales at Pangasinan, manatiling medyo tuyo pa rin ang ating panahon dyan Despite na tuyot, mas malamig naman o very cold breeze naman ang mararanasan ninyo dyan dahil pa rin sa ating amihan. So magja-jacket sigurado kayo dyan, lalo na sa gabi at madaling araw. Pero sa silangan, mula sa bahagi ng Atugigaraw, kabilang ng ilang areas ng Cordillera Administrative Region, Batanes, Group of Islands at buong bahagi ng Cagayan Valley ay magiging maulap at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang iiral, typically mga ilang light drizzle rain showers. Kasama na ang bahagi ng buong Quezon Province, nabanggit ko na nga po yan kanina at kasama na ang buong Camarines Norte, Camarines Sur, and the rest of Bicol Region. Mas magiging gloomy at mas magiging maulap po at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog, kasama na ang buong bahagi ng Southern Luzon. So damay na ang Marinduque, ilang areas ng Romblon at Masbate area at sa ilang bahagi ng isla ng Biliran, magiging maulap po at mga kalat-kalat din na pag-ulan ang iiral. Sa Palawan naman, magiging fair weather at maaraw at malinsangan pa rin ang iiral dyan. So, magdala na naman ng pananggalang sa tinding sikat ng araw mga folks. Kabilang na ang kalurang bahagi ng Visayas mula sa ilang bahagi ng Panay Island na napabalita ang mukhang brownout palagi ngayon dyan. So, sa mga otoridad natin, sa electrical companies dyan, sa Panay Island, kilos-kilos naman po, maawa naman po kayo sa mga kababayan natin dyan. Brownout po at nasilip ko nga sa light monitoring o night light monitoring
hindi kita ang buong Panay Island. Nakalbo po sa mapa yung Panay Island sa gabi dahil wala pong kuryente dyan sa area. So, ewan ko kung kailan marirestore ng maayos yan. So, kilos-kilos sana sa ating mga kinauukulan. Nadadamay na rin ang bahagi ng Negros region, lalo na ng dyan sa may bahagi ng Bacolod at Iloilo. At madalas na ang pagpa-brown out dyan. So, take note sa mga kababayan natin. Kumari, kalampagin ninyo yung electric company dyan na sobrang umanong mahal maningil dahil sa patuloy na nakakaranas ng pag-brown out. And the rest ng bahagi ng central ng Visayas, sa Bicol, sa Cebu at Bohol area, despite na magiging katamtaman at fair weather, lalo na sa may Bohol region, ay may mga forecasted po na at least 30% chance na uulanin ang bahagi nito ng Cebu area, especially sa hilagang bahagi nito ng Carmen hanggang Bogo City. So, take note na lamang yan mga folks. Typically, mga light rain showers madalas, magdala na lamang na pananggalang sa ulan. And the rest ng Leyte, magiging maaliwalas ang bahagi ng Baybay City pababa ng Maasin at Liloan, except na lamang sa parte ng Pormoc-Ormoc, Tacloban, pataas dyan sa bahagi ng Leyte mismo, patawid ng isla ng Biliran Island. Magiging partly cloudy at mga kalat-katapag ulan po ang iira dyan at expected mga ilang moderate rain showers and some heavy rain showers. At makikita ang halos buong Katarman, Lawang, Allen, pababa ng Calbayog, Catbalogan City, Parananas, San Policarpio, pababa na yan ng dyan sa may bandang Borongan City, Eastern Samar, magiging mostly cloudy at mga ilang moderate and heavy rain showers po ang iiral sa inyo dyan. Ingat sa mga pagbaha. At pagdating naman sa Mindanao, magiging maaliwalas, maaraw at maalinsangan po ang magiging maghapon natin dyan sa Kamindanawan. So, mapa Zamboanga Peninsula man yan, mapa BARMM man yan, Sorsogon area, Davao area, maging sa Caraga hanggang dyan sa bahagi na yan ng bandang Campos de la Bari. Magiging maaraw, fair weather po tayo dyan ha. So, wag po masyadong magbibilat at mag-dehydrate. Expected po na lalagpas na naman sa 35 degrees Celsius ang inyong temperatura dyan. Maglalaro po dahil despite sa hapon, magkakaroon daw ng mga ilang kalat-katapag ulan, may ilang pagkilat at pagkulog sa bahagi ng Surigao area at buong Caraga, ilang bahagi ng Mindanao, Northern Mindanao, sa may bandang Cagayan de Oro hanggang Dapitan sa hapon. Typically, mga ilang light to moderate showers na hindi naman nagtatagal at panandalian lamang. Generally, ang buong bahagi ng west portions ng Visayas at buong Mindanao magiging mas maaliwalas at maalinsangan po ang panahon ninyo ngayong araw ng weekend. Well, wala naman tayong masyadong namamataan pa rin sa silangan ng Pasipiko sa loob at labas ng ating bansa na magkakaroon ng anumang pamumuho ng low pressure area. Pero inulit ko, since kahapon, ina-expect natin sa may bandang Southern Hemisphere ang may mataas na tsansa na po na may posibleng may mabubuong mga low pressure area systems dyan sa bahagi ng Malaysian at dyan sa Indonesian Peninsula, sa bandang katimugan na to. At ini-expect sa may bahagi ng Northern Australian Peninsula, may mga tsansa na may mabubuo na tsansa ng mga low pressure area systems ngayon dyan ha. So take note dyan sa mga kababayan natin na nandyan sa ibang bansa, sa may bandang Indonesian Peninsula at Australia. Take note po yan mga folks. Lalo na dito sa bahagi ng Malaysia area na may mataas na potential na may low pressure area ngayon dyan. Probably, pagitan yan ng bandang Borneo ay expected po na magkakaroon ng mga ilang low pressure systems dyan. Pero malayo naman ito sa Pilipinas, hindi masyado apektado ang Pilipinas sa ngayon. Dahil sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa second week na po yan ng January 2024, ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng daloy ng northeasterlies at northeast monsoon at yung ating shear line, inaasahang mas bababa na ito sa may bandang Visayas area. Yan ay senyalis na po na nagde-descend na po unti-unti, dahan-dahan ang ating amihan season. So hanggat nandyan pa ang amihan, i-enjoy na po ninyo mga folks, lalo na sa Northern Luzon, ang lamig ng temperatura. Sa ating hydrological information, mukhang nakasara na po yung mga gates ni Angat at Ipo Dam since kahapon ay nakabukas sila. Kaya lang, mukhang mas mataas pa rin yung above water level deviation. Ba't kaya ganon? Ilang araw na silang nagbabawas ng tubig and the same time, mataas pa rin.
Patuloy kasi ang pag-ulan dyan sa may bahagi pa rin ng Northeastern Luzon kasi. Yung tubig kasi na ulan na nanggagaling dyan, lalo na sa may bandang Cagayan Valley, bumababa po papungo dyan sa may bandang Angat Dam. So, habang tuloy na pag-ulan dyan, tuloy-tuloy talaga na tumataas ang water level. Ganon din kay Ipo Dam, oh. Pero kay Ipo Dam, mukhang sapat na, kaya-kaya na po, dahil 101 naman ang pinaka-normal high water level naman niya. Di gaya kay Angat Dam, nasa 213.94 meters po, na mas mataas compare sa 202 meters na normal high level deviation. So, ine-expect natin na magbabawas na naman ng tubig yang si Angat Dam. So, makikita natin ay base sa dam elevation sa latest update ni MWSS, nasa 214.19 ngayon ang taas ng water level dams at nasa sapat na pong level kay Ipo Dam at Lamesa Dam. So, mukhang kailangan pa rin magbawas itong si Angat Dam nitong mga, kung di man ngayong araw, mga susunod na araw dahil lagpas-lagpas pa rin yung sapat na water level. Kung po pwede lang i-share ni Angat Dam yung level ng tubig kay Lamesa Dam, kung po pwede sana, no? Pero mukhang wala pa yatang ganun na sistema. Hopefully magkaroon ng parang sharing ng dams yung ating mga water dam reserves. Importante yun lalo na sa mga emergency na tulad nitong darating na tagtuyot. So far ay normal naman ang ating mga dams. Wala tayong magiging komento dyan, mga folks. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, January 5, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, January 5, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga bagong detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga at sa mga lalo na sa real-time na weather updates natin sa Caloocan, lalo na sa ating website mula sa data feed ng aking weather station at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies.
Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.